Oh my gosh, partner! Why? The Burnay is smoking! Okay. I-condition natin ang ating emosyon. Yan. Fourth year college si Jane. Hindi gaya ng ibang estudyante, sobrang tahimik ni Jane at hindi hilig ang bumarkada. Araw-araw pagkatapos ng klase, lagi siyang nagmamadaling pauwi. Kailangan pa kasi niyang daanan sa nursery ang kanyang anak na si June. June, anak. May anak. May anak na siya. May anak. Okay. Kaya nga siya hindi mabarkada, gano'n. Hindi ka kasi nakikinig, type ka ng type. Ba't ka naman Nag-Facebook ako. Ngayon ka nagpo-post sa Facebook kung kailan tambalan. Huwag kang bastos. Mag-comment ako doon sa mga sa mga naglag-like doon sa Doon sa throwback. Hindi nakikinig sa Burnay. Huwag ka nga. Okay, sige. Araw-araw pagkatapos ng klase, lagi siyang nagmamadali pa uwi. Kailangan pa kasi niyang daanan sa nursery ang kanyang anak na si June. June, anak, magpaalam ka na sa teacher mo, ha? Marami ka bang natutunan today? Opo. Yes, mommy. Halos usap-usapan sa buong eskwelahan ang tungkol kay Jane. Sabi nila, 18 pa lang daw si Jane na magdalang tao kay June. Bali-balita na anak niya raw ito sa kanyang sugar daddy. Ganun? Pero lahat ng paninirang ito, ipinagkibit balikat na lamang ni Jane. Hindi niya pinapansin. Para sa kanya, ang bagay na mas dapat niyang intindihin ay ang pagpapalaki niya kay June. Tama. Isang beses sa isang linggo ay dinadala niya si June sa kaibigan niyang si Foot para turuan itong magpinta. Tingnan mo tong ginuhit ni June, sabi ni Foot. Isang anak at isang ina. Drinowing niya kayo mag-ina. Cute naman. Ang cute. Kwento ni Foot kay Jane habang pinapakita ang iginuhit ng bata. Nursery pa lang, partner. Pero alam niya na, di ba, na pag nag-iisip siya ng idodraw, di ba, parang tayo, bahay agad, Tama. mountain na may sun, oo. di ba, siya, anak at ina. Oh, cute naman. Ang cute. Dahil dito ay napangiti ng bahagya si Jane. At tanong sa kanya ni Foot, Jane, bakit hindi mo ba ipagtapat ang katotohanan sa kanila? Anong katotohanan? Oo nga naman. Oo nga. Ano ba totoong hinahanap mo? Correct. Ano chismis? Ba't hindi ako informed? Ang katotohanan tungkol kay June. Sagot ni Foot. Okay. Hindi na mahalaga yun, Foot. Sabi naman ni Foot, pero hindi mo ba alam na pinag-uusapan kanila? Kung ano-ano sinasabi nila tungkol sa'yo, Jane. Pag nakatalikod ka. Ito anong pakialamero no? Intermitida. Hindi naman, partner. Concerned lang. Concerned. Siyempre, yung mga tao, pinag-uusapan yung friend niya. Sa bagay. Nagkikare. Di bali nang ako ang pag-usapan nila, wag lang si June. Yan ang sabi ni Jane. Labis ang pagmamahal ni Jane sa bata. Malinaw na malinaw pa sa kanyang alaala nang una niyang masilayan ang malaanghel na mukha ni June noong sanggol pa lamang ito. Sa isang bakanteng lote na tambakan ng basura, nakalapag ang isang bag. At sa loob ng bag nagmumula ang isang maliit na tinig. Tinig ng pag-iyak. Tinig ng animoy humihingi ng saklolo. Tinig na hindi binaliwala ni Jane. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng tinig at nakita niya ang bag. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang inosenteng mukha ng isang sanggol. Si June. Para napanood ko na yan, partner. Tama. Bumuhos ang luha habang dahan-dahang kinakarga ni Jane ang abandonadong sanggol. Naglalaban ng awa at kaligayahan sa puso ni Jane. Masaya siya dahil kahit paano ay naabutan niyang buhay ang sanggol at hindi napahamak sa kawalan. Simula noon ay si Jane na ang tumayong ina para kay June. Binihisan, pinakain, inaruga, binalik sa bag. Okay. At dapat hindi Jane yung pangalan niya. Janice, partner. Jane. Jane ang gusto ko eh. Oo. Anak na. Yan ko lang na-gets. Anak ni Janice.
Kasi binalik sa bag eh. Natakot. Tiyanak pala yun. Di ba yung napanood natin? Ganyan din, napulot din somewhere. Tama. Tapos, yung pala nagmumulto, yung pala tiyanak. Oo. Pagkatapos bihisan, pakainin, arugain, bumalik sa bag. Wag ka nga! Simula noon ay si Jane na ang tumayong ina para kay June. Binihisan, pinakain, inaruga, minahal ang bata. Ito ang lihim ni Jane. Ito ang katotohanan na pilit ni Foot na sinasabing sabihin sa mga tao. Pero habang tinitingnan ni Jane ang iginuhit ni June, isang pangako naman ang iginuhit niya sa kanyang puso. Titiisin ko ang lahat, anak. Sorry. Magiging ina ako sa'yo habang nabubuhay ako. Ay, sarap naman nun. Diba? Ito na naman po yun lagi naming sinasabi ni Chris Choper na let us never be quick to judge. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng sino mang tao. Diba? Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng sino man para questionin, para pag-usapan behind his or her back. Hindi mo alam ang kwento niya. Tama ka. So bakit ka magko-comment? Tsaka gano'n, totoo yan. Bakit ka magja-judge? Judge ka ba? Andun ka ba sa Department of Judge? Friends sila ng Department of Digital. Diba? Sa Department of Judgmental. Oo. Sa Department of Digital. Diba? Totoo yan. Who are we to judge? Mga dalagang ina. Kung makapanghusga tayo. Kung makapanghusga, ay pok-pok, malandi. Lumandi kasi bata na maaga. pa lang, haliparot na. Napabuntis ka agad. Diba? Hindi mo alam, mahal na mahal niya yung lalaki. Correct. Iniwan lang siya. Yung lalaking yun nangako. Kahit anong mangyari, tayo forever. Kahit mabuntis ka, pangangalagaan kita. Pero umalis. Correct. Kasi may mga kadahilanan na ang bawat pangyayari. True. Alam mo, guilty tayo sa ganyang bagay na kung makapanghusga talaga tayo. Amin natin, lahat tayo. Diba? Halimbawa sa mga bading. Ay, bading. Correct. Hindi mo alam yung kwento, ba't siya naging bading? So bakit mo questionin? Tsaka mali mo, masaya-masaya siya doon. Bakit mo naman hinuhusga? Hindi niya ka question na malaki pores mo eh. Diba? Tapos magka-question mo siya sa kanyang gender? Walang ganunan. Totoo yan. Lahat tayo guilty sa ganyang klase ng bagay na makapanghusga tayo ng ibang tao. Gwagas. Pero hindi natin nakikita lahat ng mga flaws natin. Tama. At marami tayong flaws. Tama. Lagi natin dental flaws. And meron akong favorite na tinapay. Floss din yun. Masarap yan. Diba totoo eh. Totoo yan. Meron din tayo kanya-kanyang mga flaws. May mga pagkakamali tayo. May mga mistakes. Tama. May mga imperfections. Pero kung makapanghusga tayo ng mali ng ibang tao, wagas na akala mo kung sino kang perfect. Tama. Akala mo sino yung taong punong-puno ng pagkakamali, pero tinanong mo na ba yung sarili mo? Perfecto ba akong tao? Tama. May kasalanan ka rin. Katulad ng kwento ng Mahiwagang Burnay, ang lihim ni Jane. Diba? Agad sugar daddy? Sino tayo para husgahan at pag-usapan? Diba? Ang pinagdadaanan ni Jane. Hindi natin alam kung anong pinagdaanan niya. At hindi natin alam na yung batang yun, pinulot niya lang pala. Correct. Siya na itong nagmagandang loob. Napapasama siya pa yung napasama. Pinag-uusapan pa, chinichismis. Yan. Ay, nakakainis. To si Mahiwagang Burnay, diba? Patama na naman Tsaka nasa Bible din yan, party, di ba yung mga tao dati? Di ba kung husgahan si Magdalena? Wagas-wagas, di ba? Tapos sinabi ni Jesus. Kasi mga taong bababatohin na si Magdalena parang ganon. Ano sabi niya? Sabi ni Jesus, kung sino ang walang kasalanan, batuhin ang taong to. Ay, may nagbato. May nagbato. Iba yung version mo. Iba yung version ko May nagbato. May nagbato. Ang sabi ni Jesus, Mama Mary naman Kakainis ka. Huwag kang ganyan. May mga lessons silang dapat tutunan. Alam mo, favorite joke ko yung bata ako. Promise. Catholic school ako. Parang, siya parang joke siya nung teacher namin. Kasi ang turo sa amin sa Katoliko na si Mama Mary ay ipinanganak ng walang bahid ng kasalanan. O, diba? So, nung sinanong ni Jesus, diba? Sino sa inyo ang walang kasalanan ng unang bumato sa babae nito? May bumato. Mama Mary naman Kainis ka. Nagpa-joke si Jesus. Ito pero totoo, di ba? Who are we to judge? Correct. Hindi naman din po tayo perfect. May mga kasalanan tayo na natin makasalanan talaga tayo. So huwag tayong magbasta-basta na husga ng tao na hindi natin alam ang tunay na kwento. Tama! Thank you, Mahiwagang Burnay! Dahil sa'yo nag-overtime na naman kami.
Pero ang ganda ng kwento mo. Oo naman. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay ipinopost po namin sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan. Ayan. Sa mga susunod na kwento ulit mga kaibigan na nagbibigay sa atin, kumikiliti sa ating puso, nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Corrected by, punta lang kayo sa fan page namin sa Facebook. Pinopost po namin doon. Ingat po tayo mga kaibigan. Okidoki. Ito ang Tambalan ng Isang Balasubas. At ng Isang Balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Partner! Eto na! Yaan! Hindi na mapigilan. Tama ang pag-usok ng ating Mahiwagang Burnay. Ang tagal naman magsampay ni Nicole. Saglit! Dami-dami mo nilaban. Dapat sinampay mo na kanina pa. Nagtatambalan na kaya. Saglit! Nagsasampay sa labas ng building. Panty pa. Sa isang maliit na karinderya, ay may matandang babae ang nagmamadaling lumapit sa nagtitinda. Mangkarding, pagbilhan nyo naman ako ng lugaw, sabi ng matanda. Oh, Aling Mila, ikaw pala, ilang order ho ba? Tanong ng tindero. At sumagot ang matandang babae. 10,000 ho. 10,000 mangkok ng lugaw para sa anak ko. 10,000 mangkok. Bulk order. Abi pa party? Meron, partner. May pa-despedida. Pupurgahin niya. 10,000 ho. 10,000 mangkok ng lugaw para sa anak ko. Mm-hmm. Labis ang pag-aalala ni Aling Mila ng araw na yon. Kagagaling lamang niya sa doktor at dala-dala ang isang masamang balita. Malala na ang brain cancer ni Aling Mila. Stage 4 na ito at sadyang wala ng lunas. Nagsimula ng bilangin ng matanda ang nalalabing oras na makakasama niya ang anak. May problema sa pag-iisip ang bunsong anak ni Aling Mila na si Rolly. Sa edad na 35, ay tila 14 na taong gulang lamang kung ito'y magsalita, kumilos at mag-isip. Hindi ito marunong kumain ng mag-isa o paliguan man lang ang sarili. Kaya naman, gayon na lamang ang pag-aaruga ni Aling Mila sa kaawa-awang anak. Anak, kailangan mong matutunang alagaan ang sarili mo dahil hindi naman ako laging nandito sa tabi mo. Darating ang araw, nakakailanganin mong tumayo sa sarili mong mga paa. Magpapakabait ka, anak, ha? Mahal na mahal ka ni nanay. Oy. Pilit na itinatago ni Aling Mila ang di mapigilang pagluha habang sinusubuan ng lugaw ang anak. Isa na lamang ang pag-asa niya. Ang mapapayag ang kanyang anak na una, yung kanyang panganay, na alagaan si Rolly. Kaya naman kinabukasan, ay nagtungo si Aling Mila sa bahay nito. Anak, baka naman pwede mong kupkupin si Rolly. Magkadugo pa rin naman kayo kahit na magkaibang tatay ninyo. Tinaningan na ng doktor ang buhay ko. Wala na mag-aalaga kay Rolly pag nawala ako. Kawawa naman ang kapatid mo, sabi ni Aling Mila. Wala ho akong kapatid na sintu-sinto. Yung sarili ko nga hindi ko mapalamo na maayos. Tapos ipapaampon nyo pa sa akin yung retarded na yan. Ganon? Huwag nyo na akong abalahin. Tigil-tigilan nyo na nga ang pagpunta dito. Pag namatay kayo, ay matututo rin sa buhay ang abnormal yung anak. Ganon? Ang sabi ni Cesar sa ina. Nag-ingit-ngit ako kay Cesar. Hindi ko naman siya kilala pero gusto ko siyang batukan. Babatuin ko siya ng effort ha, sofa.
Nakakainis! Makapagsabi naman ng ganyang linya. Halos manlumo si Aling Mila sa kanyang mga narinig mula sa anak. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang ginawang pantataboy ni Cesar. Habang naglalakad pa uwi, ay naghalo na ang panghihina ng katawan at ang labis na kalungkutan sa katauhan ni Aling Mila. Ilang sandali pa ay bigla na lamang nagdilim ang paningin ng matanda. Bumagsak ito sa kanyang kinatatayuan at hindi na nakabalik pa sa kanyang tahanan. Si Aling Mila ay tuluyan nang namaalam. Wala. Lungkot naman, ang bigat naman ito. Hanapin ko yung Cesar na yan. Ako rin partner Siguraduhin ko sa kanyang matitikman niya ang lahat ng klase ng tusok. Tutusukin ko siya ng ballpen. Tutusukin ko siya ng toothpick. Ano pa ba mga pantusok? Hairpin. Yan, lahat ng mga pantusok. Ano mga itutusok ko? Kawayan. Yan, mga itutusok ko sa kanya. Barbecue stick, mga ganyan. Lahat ng klase ng tusok mararanasan niya. Si Aling Mila ay tuluyan nang namaalam. Samantala ay nasa bahay naman si Rolly na naghihintay sa pagdating ng ina. Maya-maya pa, isang lalaki ang kumatok sa kanilang pinto. Tao po. Tao po. Lumapit si Rolly sa bintana para silipin ang tao sa labas. Sino po yan? Tanong ni Rolly. Rolly, ako ito, si Mang Karding. Yung may karinderya dyan sa tapat. Dala-dala ko yung lugaw na in-order ng nanay mo. Ang bili niya kasi sa akin, matagal daw siyang mawawala. Nakiusap siya na hatiran daw kita ng lugaw araw-araw. Binayaran na niya ito kaya wala ka nang dapat alalahanin. Pagkalipas ng ilang oras ay kumalat na sa barangay ang pagkamatay ni Aling Mila. Naging usap-usapan ang tungkol sa naiwang anak nito at sa 10,000 mangkok ng lugaw na ibinilin ng matanda. Dahil dito ay nagtulong-tulong ang mga kapitbahay na tingnan at alagaan ang kaawa-awang si Rolly. Iba't ibang pamilya ang nag-alok na magpakain at kumupkop sa kanya. Kinapusman sa panahon si Aling Mila para masubaybayan si Rolly, ay naipamalas pa rin niya sa anak ang labis-labis na pagmamahal. At ang 10,000 bangkok ng lugaw na binili niya para kay Rolly, tiyak na mauubos sa bandang huli. Subalit mananatili sa puso ng anak ang pag-ibig at pag-aaruga ng isang dakilang ina. Ayoko na, ang bigat. Kainis. Wala na, ang bigat! Bigyan ng kumot. Kumot! Ay, hindi kaya ng panyuto. Ay, kalurkay. Alam niyo po mga kabisyo, mahirap po magkaroon ng member of the family na retarded. Kasi pagtitinginan, kasi ang retarded, lalo pag sinama mo sa mall, may iba yung pag-iisip nila eh. Autistic, may iba silang galaw. Pagtitinginan sila talaga, kukutsain yung magulang, matatawa. Napakahirap nun. Sobra, yung parang, alam mo na, kakaiba siya kapag mas malakas yung sigaw niya, o kaya may ibang movement yung mga kamay niya, di ba? May parang kumukomang, or parang ganon. Basta hindi normal sa madaling salita. Tumitingin sa malayo, sumisigaw ng malakas, di ba? Yung mga ganon. Sabi nga nila, sadyang mapanghusga talaga ang mundo, no? Totoo. Kunyari, pag may nakitang retarded na nagagala sa isang pampublikong lugar, hindi may iwasan na hindi magtinginan. Yung iba nagbubulungan pa, yung iba nagtatawanan pa. Nang bibiruan, uy, pakamukha mo, kagaya mo. Parang ganon. Diba? Magjo-joke-joke pa ng ganon. Magjo-joke pa tong, ay, kapatid mo. Correct. Diba? Magjo-joke pa, kalahi mo. Ayan, sumama ka, diba? Pero, para sa taong kapamilya, no? Correct. Actually, yung retarded, maswerte siya eh. Kasi hindi niya alam
alam. Hindi niya alam na hinuhusgahan siya. Tama. Hindi niya alam yung feeling na binabash. Kasi hindi niya alam eh. Hindi niya na-recognize ang feeling ng hurt and pain in this world. Ang kasi, problema ng mundo. Correct. Hindi niya alam yun eh. Hindi niya alam kasi may sarili siyang mundo at masaya siya sa mundo na yun. Kung tutusin, napakaswerte nga nila kasi hindi nila kailangan masaktan eh. Tama. Diba? Or hindi nila alam yung feeling ng pain. Yun yung pagkakaintindi ko ha. Kasi may sarili silang mundo. Ang pinakamasakit, yung mga nasa paligid nila. Na nagmamahal. Yung nakakakita ng pagkukutya. Yung nakaka-recognize na hinuhusgahan ng tao yung taong retarded. Correct, yung pilit na itinatago. Tama. Yung halimbawa, kamay na nanginginig. O kaya yung sigaw na malakas, 'di ba? Yun yung mas mahirap yung para dun sa mga nag-aalaga. At masakit yun. Totoo. Kaya alam nyo, just for today, kung may makita po kayong merong abnormality, may condition, may mental condition, huwag nyo nang, kung tititigan nyo, tulungan nyo na lang. Correct. Hindi yung tititigan ninyo, tapos kukutsain ninyo. Minsan sa barangay nyo, di ba, may pag-alagala dyan wala sa sarili. Tama. Kasi may mental condition talaga siya. Sa halip na intindihin, ang gagawin, pagtatawanan, babatuhin. Di ba? Hindi lang si pelikula natin napapanood. Sa realidad, nangyayari talaga yon. Di ba? Kahit yung mga bata nga, hindi ba lang naturuan ng mga magulang na, uy, ano yan, may mental condition, wag mong pagtawanan. Huwag mong pagtawanan. Totoo. Hindi naman niya kasalanan, hindi naman ginusto eh. Meron bang magulang na, Lord, sana po pag nagkaanak po ako retarded. Wala namang ganon. Walang ganon. Kaya lang binigay sa kanila yon. Tama. At tanggap nila yon kasi anak nila yon at mamahalin nila ng lubos hanggang sa kanilang last breath katulad ni Aling Mila, di ba? Totoo yan. May kakilala akong ganyan, partner. Meron silang family member na may mental condition talaga and kino-consider nila na yung batang yun ang nagbibigay talaga sa kanila ng swerte. Sabi daw nila swerte. Oo, kasi nung wala pa yung baby na yun, partner, medyo hikahos sila. Sa buhay. As in talagang isang kahig, isang tuka. Ngayon, nung pinanganak na yung baby yon, sobrang ang saya-saya lagi ng bahay nila, positive vibes, kasi lagi sila nakangiti eh. Tama. Yung batang ito na may mental condition, lagi nakangiti kasi nga wala siyang problema, hindi naman siya nakaka-recognize ng problema sa mundo. Positive vibes ang kinalat niya sa buong bahay. And since positivity meron doon, sinuwerte sila, partner. Diba? Ngayon, may sasakyan na sila. Oo, tapos halos lahat ng mga kapatid may trabaho na. Maayos na trabaho. Si nanay at si tatay, okay na, hayahay na lang sa buhay, nanonood ng TV, diba? Binabantayan yung anak nilang may mental condition. Diba? Swerte sa buhay yan, mga kaibigan. Correct. Huwag po natin silang kukutsyain. At kung meron kayo nakita na ganitong klaseng sitwasyon, diba? Total, madami ka naman kinaawaan, diba? Malapit sa'yo yan eh. Tulungan mo na. Tama. Iwasan na manghusga, iwasan na mangutya. Tama. Diba? Tao yan, kabisyo. Correct. May feelings. Tama. Humihinga. Correct. Katulad din natin. Diba? Nagkataon lang, medyo iba sila. Correct. Mahiwagang burnay, ha? Ang heavy. Kainis ka. Kailangan ng kumunta ni Cole. Hindi kaya ng panyo at tissue. Hindi. Comforter para mas makapal. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakamadamdaming kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lamang po, Tambalan! I-like lamang ng i-like, i-share para marami ang ma-inspire sa kwentong ito. Correct. Trululuto lang halong eklavo. Thank you, Mahiwagang Burnay. Ay mga kabisyo, maraming salamat sa lahat ng mga kabisyo natin na nasa Metro Manila, pati na rin via live streaming, www.loveradio.com.ph. Kasama nyo pa rin ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Partner! Ay! Eto na naman. Nagpaparamdam na naman ang ating matalino. Correct! Mahiwagang Burnay. Nakatayo sa labas ng headquarters ang sundalo na si Benjamin. Habang naghihintay, ay paulit-ulit niyang binabasa ang kautusan sa kanya na mag-report kay Captain McDaniel. Isang espesyal na mission kasi ang nakahandang ibigay sa kanya ng opisyal. Bagamat 20 taon nang naglilingkod sa military, ay hindi pa rin maiwasan ni Benjamin ang kabahan. Kinakabahan siya sa magiging bagong misyon at kinakabahan din siya sa magiging impresyon sa kanya ni Captain McDaniel. Kamakailan lamang kasi ay na-demote si Benjamin mula sa pagiging sarhento hanggang sa pagiging private.
ang pinakamababang ranggo sa kanilang organisasyon. Noon? Bakit? Nasangkot kasi si Private Benjamin sa isang kaso ng pagnanakaw. Napatunayan na tinangay niya ang $420 na pasahod sa isang sundalo. Bukod sa pagka-demote, ay nasintensyahan pa siya ng 6 na buwang pagkakakulong. Nakaw! At ngayong natapos na ang court martial o yung pagkakakulong ni Benjamin, ay sasabak na siya muli sa isang bagong assignment. Mukhang hindi pa natatapos ang parusa ko Baka ipadala na ako sa malayong lugar dahil sa kahihiyan na ginawa ko. Wala na akong mukhang na ihaharap sa kanila. Sa 20 taon ko na pagiging sundalo, wala man lang akong naibigay na karangalan. Oo nga naman, 20 years. Correct. Tapos tapos nakulong. Tapos hindi ka naman sure kung yung mission na ibibigay sa'yo, yung mission na ikagaganda ng karir mo, o ipapatapong ka sa malayo, di ba? Ito ang mga naglalaro sa isip ni Private Benjamin habang naghihintay. Makalipas ang ilang minuto, ay ipinatawag ni Private Benjamin. Ipanatawag na si Private Benjamin. Iniabot ni Benjamin ang order paper sa First Sergeant at sinabi, "Nandito po ako para mag-report kay Captain McDaniel." Tiningnan si Benjamin ng First Sergeant mula ulo hanggang leeg. Mula ulo hanggang tuhod. Tiningnan si Benjamin ng First Sergeant mula ulo hanggang paa. Ikaw pala si Private Benjamin. Gusto ka nang makita ni Captain McDaniel. Pumasok ka sa kaliwang pinto. Sa dulo ng kwarto, may isa pang pinto. Kumatok ka ng 3 beses at antayin mo na papasukin ka niya. Magbigay galang ka. Huwag mong dadalhin dito ang pagkabarumbado mo. Ganun na husgahan agad. Correct, porke bagong laya, nakakalurke. Lalong kinabahan si Private Benjamin. Nang marating niya ang kwarto ni Captain Daniel, ay nagsimula na siyang mamutla. "Come in," utos ng kapitan. Matikas na tumayo si Benjamin at nagpakilala sa kapitan. "I'm Private Benjamin Scott, reporting as ordered, sir." "Stand at ease, Private. Nabasa ko ang transcript ng iyong court martial. Kasama din dito ang copy ng conduct mo sa dati mong assignment. Ipinadala dito sa akin ng iyong commanding officer." Sa kabilang banda, inireport din nila sa nakaraang 2 buwan ay nagpakita ka naman ng good conduct habang binubuo mo ang parusa sa iyo. At least nakitaan na maganda-ganda. Dahil dito ay nagdesisyon ako na bigyan ka ng isang special assignment. Magtanim ka ng maraming sunflower. Damihan mo yun namumudkad-kad. Sabi ni Captain McDaniel. Kaya pala tinitigan simula ulo hanggang paa. Correct. May pagkilatis na naganap. Sabi niya, pwede. Yummy. Dahil dito, ay nagdesisyon ako na bigyan ka ng isang special assignment. Binuksan ni Captain McDaniel ang kanyang drawer. Inilabas niya ang $420 at sinabi, "Kunin mo itong $420. Gusto ko na ipadala mo yan through money order sa pangalan at address na nakasama sa pera. Pag nagawa mo na yan, mag-report ka sa akin bukas. Bit-bit ang money order." Yun lang? May tanong ka ba? Yun lang? Papadala lang? Oo nga, nakakalurke na. Wala pa mas mahirap ba dyan? Kung anong mission? Corrected ba? Yung tibagin mo ang fort at buuin ulit in 30 seconds. Akala ko ganun Ito partner ang binigay sa kanya. Kunin mo itong $420 US dollars. Ipadala mo yan through money order sa pangalan at address na nakasama sa pera. Pag nagawa mo na yan, mag-report ka sa akin bukas. Bit-bit ang money order. May tanong ka ba? Sir, yes sir. Yun ang talaga, sir. Halos hindi makapagsalita si Private Benjamin sa kanyang narinig. Kaharap niya ang kapitan na unang beses pa lamang niyang nakita. Ang kapitan na nakabasa ng kanyang transcript at ngayon ipinagkatiwala sa kanya
ang $420, eksaktong halaga ng pera na ninakaw niya noon. Bukod dito, ay binigyan din siya ng kapitan na mahabang oras para magawa ang ipinag-uutos. Sa napakahabang oras na ito, ay maraming pwedeng mangyari. Maaaring magawa ni Benjamin ang eksaktong ipinag-uutos sa kanya o kaya pwede rin siyang mag-awol at itakbo ang pera. Ano kaya ang ginawa ni Benjamin? Wala na po akong tanong, sir! Matikas na sagot ni Private Benjamin. Good! Dismissed! Sabi ng kapitan. Papalabas na si Benjamin ng pinto nang magdesisyon siyang bumalik sa mesa ng kapitan. Ngumiti si Benjamin kay Captain McDaniel at sinabi, "Sir, thank you, sir!" Nang magpaalam, ay dali-daling nagpunta si Benjamin sa post office at ginawa ang ipinag-uutos sa kanya. Wala siyang sinayang na minuto para suklian ang pagtitiwala sa kanya ni Captain McDaniel. Ito na ang pagkakataon niya na maibalik ang kanyang dignidad bilang isang mabuting sundalo. Hinding-hindi makakalimutan ni Private Benjamin ang kanyang special assignment at ang espesyal na tao na nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon para muling makaahon. Tama. Medyo corny pero pwede na rin. Medyo corny lang pero pwede na rin. Pwede na. Ayos na rin. It's about It's about second chances. Giving second chances. Correct, diba? At saka ang nakikita ko dyan sa kwento na may Wagang Burnay partner na parang this was the same amount na ninakaw mo eh. But this is the same amount na ipinagkakatiwala ko sa'yo na hindi mo na nanakawin ulit dahil binibigyan kita ng ikalawang pagkakataon. Correct. Yan yung $420 na US dollars. US dollars that can make or break you. Correct. Sa pagkakataong ito, bahala ka na kung anong gawin mo. Tama. Pwede mong ikasira yan. Or pwede mo namang ikabuti yan. Correct. O, diba? Pero pinili niya na sa second chance na ito, na hindi niya dapat sayangin. Totoo naman, pag binigyan ka ng ikalawang pagkakataon, kunyari, ng asawa mo, nagkamali ka ng minsan, ng babae ka, di ba? Nahuli ka na. Nahuli ka na. Humingi ka ng tawad. At pinatawad ka. At binigyan ka ng tsansa ng iyong asawa. Huwag mong sayangin. Tama. Alam mo, napaka-importante dito mga kaibigan yung sinasabi nating trust. Kapag nagtiwala sa atin ang isang tao, panghawakan natin yon. Kasi yung tiwalang yan kapag nasira na, yan po ang mga bagay na mahirap ibalik, mahirap kolektahin. Pag nagtiwala sa iyo ang isang tao, tandaan mo, kabisyo, priceless yan. Kailanman hindi matutumbasan ng anumang klase ng pera ang tiwalang binibigay sa iyo ng isang tao. Halimbawa na lang sa pangungutang. Di ba? Hindi lang naman pera yung inutang mo sa kanya eh. Hindi lamang pera yung nakuha mo sa taong yun, pati tiwala niya. Di ba? Kaya pag nasira yung tiwalang yun, asa ka. Kapag sinira mo yung tiwalang yun, asa ka na hindi ka nila pauutangin sa susunod. Correct. Na mangungutang ka sa kanya. Sa akin, partner, hindi na makakaulit sa akin yung sumira ang tiwala ko eh. Totoo yan. Di ba? Again, napakalaki ng tiwala sa, hindi lamang sa magjowa, pati sa mga magkakaibigan, kahit sinong kakilala mo, pag nagtiwala sa iyo ang taong yan, panghawakan mo. Correct. True lalot, walang halong eklavu. Kaya kahit corny, ang kwento ng Burnay, may lesson naman na malalim. Correct. Na hatid ito. Ayan. Salamat may Wagang Burnay sa isa na namang napakagandang kwento hatid mo sa amin ngayong araw na ito. Pwede nyo pong i-like at pwede nyo i-share ang mga kwentong ito sa aming tambalan na Facebook. I-search nyo lamang Tambalan! Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy tayong sinusuportahan. Everyday! Excited na ako sa pagdating ni Santo Papa. Isa sa mga paghahanda ko, partner, magsusuot ako na ng kulay puti. Oo. Tapos nakalagay, I love you, Pope Francis. Bibili ako ng t-shirt na gano'n, sa papalaban ko ng gamit ang Pride Barretta with Stay Away formula. Para mabango, di ba? Malay mo sa bangong yan, mapansin ka. Malay mo, di ba? Yung mabangong yun, sisimsimin ka. Correct. Ng tao. Tapos nadalhin ako malapit sa Santo Papa. Muli, eto ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Christopher. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Partner! Oy, eto na naman. Tama. Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay.
Nagsasampay pa po si Nicole. Wait lang po. Labang ko kasi panty ko kahapon. Sampay ko lang. Basta tumutulo kasi kanina pa. Proud naman ako isampay. Bago kasi. Yung mga panty butas doon sa likod. Nagagalit ako pag nalabaw yung mga panty. Tapos hindi maganda. Sa bahay ng mga Pinoy, ganun talaga. Hindi maganda yung panty. Sasabi ko, huy, bakit nandyan yan? Doon mo sa likod. Pero pag maganda, may mga lace, may ribbon, okay lang. Ito na, partner. Bago na ba kasi? Oo, kaya yun. Nasampay ko na. Okay. Habang naglalaro ng basketball sa bakuran, ay hindi maiwasang magkaasaran ang magkapatid na sina Michael at Larry. Wait lang, nalaglag yung sinampay. Pinulot ko lang. Teka. Lalabang ko na ulit. Buti na lang ang gamit ko Pride Barretta with stain away formula. Ang dami kasing stain. At least hindi ako kusot ng kusot. Buti na lang may Pride Barretta, no? Hindi ako kusot ng kusot, partner. Kasi madaling magtanggal ng dumitman siya pag Pride Barretta ang gamit. At saka kahit sandamakmak na panty laban mo, partner. Correct! Okay lang, makakatipid ka pa rin kasi ang tagal matunaw ng bareta. Yan ang gamit namin, Pride Barretta with stain away formula. Habang naglalaro ng basketball sa bakuran, ay hindi maiwasang magkaasaran ang magkapatid na sina Michael at Larry. Ano ba, Michael? Galing-galingan mo naman. Huwag kang lalampa-lampa dyan. Umiskor ka naman para ganahan ako sa laban natin. Angas ah. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang kuya Larry, ay nagpasya si Michael na ihinto na ang paglalaro. Ayoko na, kuya. Tinatamad na talaga ako maglaro. Hindi naman ako mananalo sa'yo dahil mas matangkad ka sa akin. Maglaro ka na lang dyan, mag-isa mo. Pikon. Habang lumalaki ay madalas na ikumpara ni Michael ang sarili sa kanyang kuya Larry. Mas matangkad nga naman ito sa kanya at di hamak na magaling talaga sa paglalaro ng basketball. Dahil dito ay binaling na lang ni Michael ang sarili sa tila mas paborito niyang sports, ang baseball. Subalit ng unti-unting magkaedad, ay biglang naungusan ni Michael ang katangkaran ng kanyang kuya Larry. Tuwang-tuwa siya dahil iniisip niya na sa pagkakataong ito ay malaki na ang tsansa niyang manalo sa basketball. Nakahabol lang tangkad ha. Pero hindi naman lahat ng matangkad magaling sa basketball. Asawa ko kaya Bano. Iba kasi interest ng asawa mo. Volleyball siya. Nung nakita ko siya, akala ko, di ba parang automatic pag matangkad basketball agad. Partner hindi marunong. Pero volleyball. Wala sa interest niya yung mag-shoot ng basketball. Wala. Ay, ng ball. Wala. Volleyball. Varsity siya. Pero hindi naman kasi automatic na pagka matangkad ka, basketball agad. Oo nga naman. Pero ba't naman nga niya? Alam yung gusto ni Michael. Iba daw naman yung interest niya. Subalit yun nga, nang unti-unting magkaedad, biglang naungusan ni Michael ang katangkaran ng kanyang kuya Larry. Tuwang-tuwa siya dahil iniisip niya na sa pagkakataong ito, ay malaki na ang tsansa niyang manalo sa basketball. Muling naglaban ang magkapatid. At gaya ng dati, nagwagi pa rin si Larry kontra kay Michael. Yan, sabi sa naman si Michael, tampo na naman. Sabi sa'yo, hindi lahat sa height yan eh. Pero bagamat natalo, ay hindi sumuko si Michael. At sa halip, ay mas lalong nagustuhan ang paglalaro ng basketball. Minsan nga ay nabalitaan niya na naghahanap ng player sa isang liga sa kanyang eskwelahan. Sabik na mag-try out si Michael. Sa kasamaang palad, natanggap siya sa cheering squad. Siyempre joke lang yan. Sabik siya na mag-try out. Pero sa kasamaang palad, may isang pang player na mas matangkad sa kanya. At yun ang siyang napili na makasali sa team. Si Leroy, na kanyang seatmate, ang pinalad na makasama sa liga. Nalungkot si Michael. Lalo na nang marinig pa niyang pinag-uusapan siya ng mga kaeskwela dahil hindi siya ang napili. Sakit naman. May bulong-bulungan pa. Pag ako magugulong ako niyang partner. Magugulong. Papagulong-gulong ako. Parang bola. Kasi shoot ko yung sarili ko. Para eksena. Papakitang gilas ako. Minamalit niyo ako eh. Pinag-uusapan niyo ako. Teka lang. Itidribble ko sarili ko. Sino makakagawa niyan? Kaya ka di napipili eh. Nalungkot si Michael.
Lalo na nang marinig pa niyang pinag-uusapan siya ng mga kaeskwela dahil hindi siya ang napili. Tinandaan ni Michael ang araw na yon at ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na muling mangyayari ang ganong klase ng kahihiyan. Nagsikap si Michael sa pag-iensayo para mas lalong lumakas at gumaling sa paglalaro ng basketball. Tama. Dinibdib niya ng lubos ang paglalaro. Minsan nagkakat pa siya ng class. Huwag po natin tularan. Huwag naman ganun, wala ng cutting classes. Walang ganun. Tumatakas pa papunta sa gym at nag-iensayo. Pag uwi ng bahay, ay nag-iensayo pa siya kasama ang kanyang Kuya Larry. Kayang-kaya mo naman talunin si Leroy, Michael Kapatid yata kita, kaya galingan mo, sabi ni Larry. Ang mga salitang yon ng kanyang Kuya Larry ang lalong nagpalakas ng loob ni Michael. Bago matapos ang high school, ay naabot na ni Michael ang height na 6 feet at 3 inches. Wala, ang tungkod naman. Correct! At nung college, naging 8 feet and 12 inches. Puno. Mahogany. Balete. Nakakatakot, puno pala pinag-uusapan natin. Engkanto pala. Engkanto. Bago matapos ang high school, naabot na ni Michael ang height na 6 feet at 3 inches. Doon na nabuksan ang pinto ng pagkakataon para kay Michael. Isang offer ang natanggap niya mula sa University of North Carolina. Isang full college scholarship para sa mapipiling varsity ng eskwelahan. Sa kabutihang palad ay nakapasok si Michael sa team. Nagsimula siyang magpakitang gilas sa pagbabasketball. Kaya naman taong 1984 ay tinanghal siyang College Player of the Year ng NCAA Championship Games sa North Carolina. Ang galing Dahil yan sa cutting class part. Nagpatuloy ang magandang karera ni Michael sa larangan ng basketball. Sunod niyang pinangunahan ang US Men's Basketball Team sa 1984 Summer Olympics. Matapos ng ligang ito, ay lalo pang lumawak ang mga pangarap ni Michael. Sunod niyang hinangad ang makapasok sa liga na pinapangarap ng maraming manlalaro, ang NBA. At hindi nga nabigo si Michael. October 26, 1984, sumalang siya sa kanyang unang laro sa NBA sa ilalim ng Chicago Bulls bilang si MJ o mas kilala bilang Michael Jordan. Kahit nabaguhan pa lang, buong tapang na ipinamalas ni Michael Jordan ang kanyang natatanging galing. Siya ang nakapag-uwi ng tropeyo bilang Rookie of the Year na may score average na 28.2 points per game. Okay ba yun? Wala ko alam sa basketball. Okay. Ayos yan, ayos. Yun na ang simula ng pagbuhos ng mga karangalan sa buhay ni Michael Jordan sa kanyang NBA career. Tumanggap siya ng 5 MVP awards, 10 All-NBA First Team designations, 9 na All-Defensive First Team honors, 14 na NBA All-Star Game appearances, 3 All-Star Game MVP awards, 10 scoring titles, ikaw na, sige, ikaw na talaga. 6 na NBA Finals MVP awards at ang NBA Defensive Player of the Year award noong 1988. Panis pala yung mga awards natin 2009, Gawad Talinglaw. 2010, Gandingan. Wala mo na tayo dito kay Michael Ang dami, Hakot Award naman to Di ba? Si Michael Jordan din ang may hawak ng NBA records for highest career regular season scoring average na 30.12 points per game at ang highest career playoff scoring average na may 33.45 points per game. Ganon! Wala pa ni slot ng award niya! Taong 1999 Ilang naman. pages ba yung award niya? 65, wait ka lang. Matatapos din to. Taong 1999 naman, nang tanghalin siya bilang North American Athlete of the 20th Century ng ESPN. Bukod sa mga karangalang ito, ay nakilala din si Michael Jordan sa napakaraming product endorsements. Lumabas din siya sa isang animated film na Space Jam noong 1996. Alam natin yan. Tama. Diba? Nobody. Ano yung line ni Lola Bunny? Nobody messes with a bunny. Lola Bunny. Space Jam. Hindi ko alam
Okay. Nasa province ka pa noon. Oo nga. Wala pa. Walang English. Mahal ang reto ng Betamax. Ano ka ba? Kaya hindi mo napanood yung Space Jam. Uy, sikat na sikat yung Space Jam. Nagka-Betamax na wala na yung... Nagka-Betamax kami yung bala. Pero uso na VHS. Hindi rin na-play. Hanapan kita, partner. Pwede mo i-search sa YouTube. Sa gitna ng mga tagumpay na ito, ay hindi pa rin tinantana ng mga pagsubok ang buhay ni Michael. October 6, 1993, isang trahedya ang nagpatahimik sa maingay na karera ni Michael. Napaslang sa isang insidente at namatay ang ama ni Michael. Ang pagkamatay ng ama talagang dinibdib ni Michael, lalo pat idinadawit sa krimen ang umano'y pagkakalulong ni Michael sa pagsusugal. Hindi naman ito napatunayan, subalit minabuti ni Michael na pansamantalang lisanin ang kislap ng pagiging NBA star, alang-alang na rin sa yumaong mahal sa buhay. Matapos nito ay nakipagsapalaran si Michael sa larangan ng baseball. Tila hindi umusad ang karera niya sa paligsahang ito, kung kaya taong 1995 ay naganap ang isang engrandeng pagbabalik. Muling nagbalik si Michael sa paglalaro sa NBA. At bumilang pa ng mahigit na 4 na taon ang muling pamamayagpag ni Michael bilang NBA star. Sa ngayon ay hawak ni Michael Jordan ang ownership sa Team Hornets ng NBA. At dahil sa laki ng kanyang kinikita, noong nakaraang taon, idineklara rin si Michael Jordan bilang isang bagong bilyonaryo sa mundo. Galing naman. Tunay ngang bilog ang bola pagdating sa liga ng buhay. Minsan ikaw ay nasa itaas at minsan naman nasa ibaba. Ang importante ay manatiling matatag, pahalagahan ang suporta ng koponan at ituloy lang ang laban gaya ng ipinamalas ni Michael Jordan. Very well said. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay, di ba? Galing naman. Inspiring, di ba? Hindi tumigil. Hindi tumigil kahit na may pangkukot siya ng mga kaklase na wali. Diba? Hindi mo kaya yan. Wala ka pala sa akin. Panis ka Wala ka pala eh. Hindi ka naman pala mapipili sa liga natin eh. Diba? Ilang beses siyang hindi napili. Correct. Ilang beses siyang na-reject Tama. sa mga pagkakataon na gustong-gusto niya makalaro. Pero hindi niya hinayaan na yung rejection na yon pumigil sa kanyang pangarap. Totoo. Alam mo ba, partner, na ang mahal-mahal ng Jordans? Sipi mo yun, no? Kapag kalimbawa, ako nga, partner, dahil bilang di naman ako mahilig sa basketball. Nung nagkaroon ng Jordans yung anak ko, parang lahat ng mga tao, Jordans! Tapos sabi ko, bakit? Hindi ko naintindihan. Hindi ko na-get. So, kahit ang sikip-sikip na partner, pinasusuot ko pa rin. Jordans daw eh. Isipin mo yun, ang sa akin lang. Ang laki ng influence. Ang laki ng influence. Pag naka-Jordan, mas mahal ba yung Jordan sa Lebron? Sorry pag may mga fans na yun. Wala ko. Nung pumunta ako, nanood ako ng NBA sa LA. Yung sikat doon nung time na yun na naglalaro si Griffin. Okay. Pinost ko pa din, Griffin is love. Pero sa totoo, hindi ko siya kilala. Baliw ka talaga. Oo nga! Sabi ko doon, Griffin is love. Tapos may ticket ako na picture NBA. ni Griffin. Oo. Tapos naka-t-shirt ako ng, ano ba yun? Nakalimutan ko na yung team eh. Pero sorry ka taga, Griffin is love. Here at the, saan na nga yun? Staples Center. Griffin is love. Pero di ko... Sabay suot mong t-shirt iba, liga sa barangay nyo. The Love Radio jersey. Anyways, babalik tayo. Ganun lang katindi yung influence niya. Sino mag-aakala? At diba recently, dineclare na bagong billionaire. Kasi kahit na wala na siya sa kanyang karera bilang Michael Jordan, kumikita pa rin yung mga Jordans niya. Jordan 1 to 7, Jordan, ewan ko, 2.9. Wala ko alam eh. Isipin mo, doon mo lang marirealize talaga, partner, na lahat tayo may kanya-kanyang success stories. At lahat tayo may kanya-kanyang kapalaran. Kanya-kanyang pinagdadaanan. Kaya kung iniisip mo na yung buhay mo hanggang dyan na lang, tas ito na lang yung gagalawan mo, hindi na ito magbabago kahit kailan, nagkakamali ka. Correct. Kagaya ng sinasabi sa kwento, umiikot lagi ang bola. Correct. Diba? Hindi lagi nasa ilalim, hindi lagi nasa ibabaw. Umiikot-ikot yan. Umiikot-ikot yan. Malay mo. Hintayin mo lang yung turn mo. Diba? Sabi nga natin, if you are having fun, if you are having the time of your life,
Diba? Enjoyin mo yan. Correct. Kasi iikot din ang mundo, it will not last forever. Ganun din kapag ka malungkot ka at meron kang pinagdadaanan. Huwag ka mag-alala because it will also not last forever. Tama. Kailangan lang. Griffin is love. Post ko mamaya. Yan mo, throwback mo. Throwback ko mamaya. Kahit last year lang yun. Griffin is love. Hindi ko naman kalala si Griffin. Nakakatawa rin ako, yung salitang determination talaga sa isang Correct. tao. Hindi dapat mawawala yan. Tama. Lahat tayo makakatanggap ng rejection, pangungutya ng ibang tao. Correct. Pero kung may determination ka na matupad ang gusto mo sa buhay, walang sino man ang pwedeng pumigil sa hangarin na yan. Tsaka naniniwala ako sa blueprint. Sinabi na natin yan na ano man yung ang nakatadhana talagang mangyayari. Tama. May reason ang lahat. Correct. So go for the gold, Gabisyo. Salamat. Huwag kang titigil kahit may nangaaway sa'yo. Correct. Salamat muli sa isa na namang napakagandang kwento hatid sa atin ng Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share and share. Maraming salamat sa lahat ng mga kabisya natin. Patuloy tayo na antabayan ng sinusuportahan at minamahal para sa lahat ng mga nandito sa Metro Manila hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama. At magkakasama-sama din tayo via live streaming www.loveradio.com.ph. Si Odessa Eugenio nakatutok sa atin. Nag-i-invite siya Japan daw tayo, partner. Alam na din. Isa siya sa mga producers ng mga nagpe-perform sa Japan. Sige. Sige. Tour tayo dyan. Oo nga. Tour muna bago work. Charot. Hi, Odessa Eugenio. Hello, Good morning. Tito Odessa. Thank you for tuning in. Buong Chwayla. Japan ba yun? Alirigong Choyla. Ay, Chuchikek. Buchikik. Japan ba yun? Ekeke. Ala, baka hindi tayo bigyan ng visa. Siya mga kabisyo. Ano daw? Sige na. Gutom lang to. Eto ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Partner! Ay! Eto na! Nagpaparamdam na naman. Tama! Ang ating Mahiwagang Burnay! O, kuha muna ng popcorn. Tama. Sit back, relax, eat your popcorn. Ito na siguro ang isa sa pinakamasayang araw para kay Daddy Delfin. Nanalo kasi ang kanyang anak na si Diana sa isang essay writing contest sa eskwelahan. Galing. Habang papauwi, ay pasan-pasan ni Daddy Delfin si Diana sa kanyang balikat. Nagtatawanan at nagbibiruan ang mag-ama habang binabagtas ang daan palabas ng eskwelahan. Diana, may sorpresa sa'yo si Daddy. Tuwang-tuwang sabi ni Daddy Delfin. Talaga, Daddy? Huhulaan ko kung anong surprise mo sa akin. Kakain tayo sa labas, tapos ibibili mo ako ng ice cream sundae, tama ba? Napamangha si Daddy Delfin sa sinabi ng anak. Ang galing talaga ng baby ko. Sobrang matalino. Manang-mana ka talaga sa akin. So nahulaan niya. Na ice cream sundae. Ibinabana ni Daddy Delfin si Diana mula sa pagkakapasan. Anak, pakita nga ako ng essay mo. Gusto kong mabasa ang ginawa mo na nagpanalo sa'yo. Ilan taon na ba yung anak? High school? Pasan-pasa. Ang bigat. Nabuhok na, kinakarga pa. Yun naman saklap eh. Palagi ko naman partner, hindi naman high school. Di high school, hindi. Baby pa, baby. Bata. Okay. Anak, pakita nga ako ng essay mo. Gusto kong mabasa ang ginawa mo na nagpanalo sa'yo. Mula sa kanyang bag, ay kinuha ni Diana ang kopya ng essay na isinulat niya. At pagkatapos, ay iniabot ito sa ama.
Ganito ang laman ng essay ni Diana. Si Daddy Delfin ang pinakamalambing na daddy sa buong mundo. Siya rin ang pinakagwapong daddy sa lahat ng mga daddy. Siya ang pinakamatalino, pinakabibo, at pinakamabait. Si Daddy Delfin ang aking Superman. Gusto ni Daddy na pagbutihin ko ang aking pag-aaral. Kaya para sa akin, si Daddy Delfin na ang pinakadakila sa lahat. Abot tenga ang ngiti ni Daddy habang binabasa ang unang bahagi ng essay ni Diana. Subalit nang ituloy niya ang pagbabasa, ay unti-unting lumungkot ang kanyang mukha. Bakit kaya? Si Daddy Delfin na ang pinakadakilang daddy. Kaya lang, si Daddy Delfin ay isang malaking sinungaling. Ano? Nagsinungaling siya sa akin. Nagsinungaling siya nang sabihin niya na may magandang trabaho siya sa isang opisina. Nagsinungaling siya nang sabihin niya na marami kaming pera. Nagsinungaling siya sa akin nang sabihin niya na hindi siya napapagod, na hindi siya nagugutom, na hindi siya nahihirapan. Nagsinungaling siya nang sabihin niya na kaya naming bilhin ang lahat ng kailangan namin. Nagsinungaling siya nung sinabi siyang pogi siya. Nagsinungaling si Daddy nang sabihin niya sa akin na lagi siyang masaya. Nalaman ko na hindi siya sa bangko nagtatrabaho. Nalaman ko na janitor pala siya sa isang karinderya. Hindi siya tagabilang ng pera at sa halip ay tagalinis pala at tagatapon ng basura. Tagahugas din siya ng pinggan sa isa pang restaurant. Tagabigay ng flyers at tagasilbi sa mga customer. Bukod dito, ay namamasukan pa si Daddy Delfin sa isang palengke. Maghapong nagbubuhat ng sako-sakong bigas. Kakarumpot lang pala ang sinasahod ni Daddy. Kaya pag kumakain kami sa labas, ako lang ang nabubusog. Si Daddy, nakatingin lang at tinitiis ang gutom. Saka ko lang naintindihan kung bakit nagsisinungaling si Daddy. Gusto kasi niya na maibigay sa akin ang lahat ng gusto ko. Gusto niya na mapag-aral ako na maayos, mabihisan ng maganda, at mapakain ng masarap. Ang gusto lang ni Daddy Delfin ay maibigay sa akin ang masayang karanasan at magandang buhay. Oh. Kaya kahit na nagsinungaling si Daddy sa napakaraming bagay, siya pa rin ang pinaka-best daddy na ipagmamalik ko habang buhay. Mahal na mahal kita, my Daddy Liar. Pagkatapos mabasa ang kabuuan ng essay ni Diana, ay niyakap niya ang anak habang tumutulo ang mga luha. Ngayon ay hindi na kailangan pang magpanggap ni Daddy Delfin dahil ang buong katotohanan ay nabunyag na. Ang katotohanan ng kanyang pagmamahal at sakripisyo para kay Diana. Baka kasi sabihin niyo puro mothers eh. Daddy naman. Pabor naman sa mga tatay. Pabor naman sa mga tatay. Ang galing-galing naman. Nakakatuwa, no? Sakit naman nun. Sa murang kaisipan. Correct. Ng batang yan.
ang laki na ng appreciation na nakikita niya para sa kanyang tatay. Correct. Alam mo, tama kasi sinabi ko mo dyan, partner. Kasi yung mga iba, nakagraduate na lahat. Totoo. Hindi pa rin na-appreciate yung ginagawa ng magulang nila para sa kanila. Totoo ka dyan. Diba? Yung araw-araw na pumapasok ka sa eskwelahan, na-appreciate mo ba sino yung mga tao sa likod niyan? Correct. Paano ka nakapag-jeep? Correct. Paano ka may sandwich na kinakain? Sino ang bumili ng uniforme mo? Correct. Paano ka nakabili ng libro? Tama. Diba? Paano ka nakakapasok? Tama. Sino nagbayad ng tuition mo? Diba nanay at tatay mo? Paano ka nakakalabas with friends? Kaninong allowance galing yan? O diba nanay at tatay mo? O, na-appreciate mo na ba sila? Nagpasalamat ka na ba? Nakakaya ka naman dito sa batang to eh. Yung batang to, buti pa siya may alam. Ikaw, waling. Diba? Nakakatuwa. Tama si partner na bata pa lang, alam niya na kaagad ang kahalagahan ng tatay niya sa buhay niya. Correct. Lagi po natin tatandaan, ang mga magulang po natin ay hindi na po bumabata. Habang lumilipas ang panahon, tumatanda sila ng tumatanda. Humihina yung mga correct, yan. Kailan mo pa ma-appreciate yung ginagawa nila para sa'yo? Totoo yan. Nakakatuwa, no? Gagawin talaga ng nanay at tatay ang lahat. Mabigyan lang talaga ng magandang bagay ang kanilang mga anak. Diba? Lalong-lalo ng edukasyon. Actually, partner, itong kwento na ito ng Mahiwagang Bornay, galing siya sa isang video. Pag napanood mo yung video, talagang sakit-sakit talaga sa puso. Kasi kitang-kita mo doon na kapag hinahatid niya yung anak niya sa eskwelahan, nakakurbata siya. Kurbata lang. Callboy pala. Pole dancer pala. Hindi, naka-ano siya, executive, ganon. Oo. So, iisipin mo talaga na talagang ano siya, nagtatrabaho sa bangko. Talagang big bossing ang dating. Oo, yung ganon. Pang big time ang dating. Tapos may kita mo dun sa video sa susunod, partner, na kailangan niya magbihis kasi maglilinis siya sa palengke. Mamimigay na siya ng flyers. Magsusuot siya ng karton kasi mamimigay siya ng flyers. Alam mo, ganun talaga ang mga magulang minsan. Sinungaling syempre in a way. Pero hindi natin dapat tularin yung salitang kasinungalingan. Correct. Ano lang to, drama. Drama lang yung kasinungalingan na word. Kahanga-hanga kasi yung ginagawa ng tatay at nanay. Ayaw lang niyang masira ang impression ng bata sa kanya. Oo. Diba? Tsaka parang katulad na lang din ng sasabihin ng magulang, sasabihin ng nanay mo, hindi naman ako gutom anak eh. Correct. Pero sa totoo lang, wala na siyang budget pang bili ng isa pang turon. Totoo. Diba? Yung mga ganong klase ng pagpapanggap ng mga nanay at tatay. Totoo yung sinasabi nila, yung kaning isusubo ko, ibibigay ko na lang sa'yo. Correct. Ganon yung mga sakripisyo na ginagawa ng mga nanay at tatay natin na hindi natin alam minsan. Na-appreciate mo ba? Nag-thank you ka na ba? Kailan ka huling nag-kiss? Kailan ka huling nagmahal kita? Ngayon na, hindi na dapat pinatatagal pa. Show your love, show your appreciation. Show. Basta. Show. Thank you, Mahiwagang Bornay. Sa isa na namang napakagandang kwento na hatid mo sa amin ngayong araw na ito. Yan. Nakaka-inspire. Ang dami natutuwa sa Mahiwagang Bornay at ang dami rin na mga nagpapasa ng kanilang mga kwento. Nagtatanong sila kung paano daw mababasa yung kwento nila. I-PM nyo lang po sa amin sa Facebook. I-search nyo lang po Tambalan. Tapos siguro mag-ano kayo doon para mapansin agad na parang Mahiwagang Bornay siya. Unang type nyo, Mahiwagang Bornay. Caps lock. Oo. Ganon, para makita ka agad. Para kitang-kita. Meron pa nga iba nagsuggest na parang gusto nila ng putol-putol na storya. Yung abangan. Pero ayaw po namin nun. Gusto po namin ng tapos. Complete story, mas complete maganda. Story. Kasi paano kung bukas nakatulog ka? O hindi mo napakinggan. Na-miss mo yung kwento. Sayang. So kailangan talaga buong kwento. Thank you, Mahiwagang Bornay. At salamat sa lahat ng mga nai-inspire sa kwento ng Mahiwagang Bornay. Alam niyo po ba, dahil sa Mahiwagang Bornay, ang dami namin mga racket ni Christopher na nadagdagan. Sa mga seminaryo po. Sa mga event po ng mga bishop. Hindi po namin alam kung bakit. Ba't ganon? Tapos pagdating namin doon, nervous po kami pag may nakikita po kaming pare. Dati-rati naman, mga pinag-uusaw natin, partner, yung mga, mga nakapalibot, may mga balisong. Yan. Allergic. Alam mo, partner. Ngayon, napapaligiran tayo ng mga bishop, partner, pag nag-host. Oo nga, pag ako nga, partner, nag-host ng yung mga parang masasamang loob, parang kampante lang ako. This is my crowd. Pero kapag alam mo mga bishop, nininebis ako. Yung mga pari na kapag nanonood. Alam niyo po mga bishop, sakit po ng tiyan namin, promise. Laging prayer namin, Lord, sana matapos na po. Hindi
po namin alam kung paano po namin sila mapapasaya. Dahil sa Burnay. Impluwensya ni Mahiwagang Burnay ito. Thank you, Mahiwagang Burnay. At salamat sa lahat ng mga inaabangan ang Mahiwagang Burnay tuwing alas 9 ng umaga. Yan, salamat ang daming na-inspire sa kwento mo, Mahiwagang Burnay. Thank you. Keep up the good work. Correct. Huwag kang mag-alala. Pinupush na namin na ma-increasean ka. Bibong-bibo ka pakitang gilas ka lagi Lagi ka nagpapasiklab ng mga kwento mo di ba? Uy, ang dami mga nag-text ng mga naiyak ng mga tatay, in fairness, sa mga daddy, at least na-recognize kayo ngayon. Yes, at marami nakamiss bigla ng kanilang mga tatay. Naman. Thank you, Mahiwagang Burnay, at salamat sa lahat ng mga kabisya nating nakatutok ngayon na nandito sa Maynila. Ang tambalan nyo po ay mapapakinggan ninyo hanggang alas 12 ng tanghali at via live streaming din para sa ating mga OFWs. That's www.loveradio.com.ph. Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na! Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Partner! Ito na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Online nagkakilala ang Canadian citizen na si Husan at Pinay na si Mary Grace. Libo-libong kilometro ang layo nila sa isa't isa. Subalit pinaglapit ng teknolohiya ang mga puso nila. Ito yung mga isa sa mga advantages ng technology. Pinaglalapit yung mga tao. Yan naman yun. Libo-libong kilometro ang layo nila sa isa't isa. Subalit pinaglapit ng teknolohiya ang mga puso nila. Matapos ang halos araw-araw na pag-chat-chat, ay naging mag-on ang dalawa. Sinikap nilang buuin ang isang magandang relasyon sa kabila ng kanilang pisikal na distansya. Labis ang paghanga ni Husan sa katapatan ng girlfriend niya. Sa umpisa pa lang ng kanilang relasyon ay ipinagtapat na ni Mary Grace kay Husan ang pagiging dalagang ina nito. 16 anyos noon si Mary Grace nang mabuntis at iwan ang kinakasama. Simula noon ay mag-isa na niyang itinaguyod ang buhay nilang mag-ina. Ito ang nagpatatag sa katauhan ni Mary Grace. Tila isang malaking paghanda para sa panibagong hamon na kanyang haharapin. November 8, 2013, nang hagupitin ng bagyong Yolanda ang Pilipinas, partikular ang lalawigan ng Ormoc, Leyte. Kabilang sa mga nawasak ng bagyo ang tinitirhan ni Mary Grace. Bukod sa pagkasira ng bahay, ay nagtamo pa si Mary Grace ng malubhang pinsala dulot ng trahedya. Nahiwa ng bumagsak na yero ang kanyang ulo. Nabasag ang kanyang mga ngipin at nadurog ang buto ng kanyang baba. Napinsala din ang isa niyang mata. Nabali ang kanyang braso at nagtamo pa ng malalim na sugat sa kanyang kaliwang binti. Kung hindi maagapan, ay posibleng putulin ang naimpeksyong binti ni Mary Grace. Nang malaman ni Husan ang sinapit ni Mary Grace, ay dali-dali itong lumipad patungo sa Pilipinas. November 14, 2013, nakarating si Husan sa ospital na pinagdalhan kay Mary Grace. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkita ang dalawa ng personal. Nangamba si Mary Grace na baka hindi na siya magustuhan ni Husan kapag nakita nito ang sugat-sugat niyang mukha. Subalit sa pagdating ni Husan, ay napawi ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, lalo na nang yakapin at halikan siya ng kanyang kasintahan. Agad na inasikaso ni Husan ang pagpapagamot kay Mary Grace. Dinala niya ito sa Cebu
at ipinasok sa mas maayos na ospital. Umabot ng halos kalahating milyong piso ang nagastos ni Husan sa mga naunang operasyon kay Mary Grace. Kailangan pa niya ng karagdagang pera kaya naisipan niyang gumawa ng isang blog para mangalap ng mga donasyon. Sa blog ay ikinuwento ni Husan ang hirap na pinagdaraanan ni Mary Grace. Marami ang naantig sa panawagan niya at marami ang nagbigay ng suporta. Dahil dito ay tagumpay na naisagawa ang lahat ng operasyon na kinakailangan ni Mary Grace. Ilang araw na namalagi sa ospital si Mary Grace para magpahilom ng sugat. Todo suporta naman si Husan sa pag-aalaga sa kanya. Sa gitna ng trahedya, ay pinatunayan ni Husan ang kanyang pagmamahal kay Mary Grace. Habang pagpapagaling si Mary Grace sa ospital, ay niyaya na siya ni Husan na magpakasal. Yes. November 23, 2013. Isang simpleng seremonya ang isinagawa sa ospital para sa pag-iisang dibdib ni Husan at Mary Grace. Ilang araw matapos ang kasalan, ay tuluyan nang nakarecover si Mary Grace at nakalabas ng ospital. Kasabay ng paggaling ng kanyang mga sugat, ang paghilom naman ng kanyang nakaraan, ngayong nabiyayaan siya ng isang lalaking nanindigan at patuloy na nagmamahal sa kanya. Sa susunod na linggo ay ipagdiriwang na ni Husan at Mary Grace ang 2 taon ng kanilang pagsasama. 2 taon na ng kanilang malagpasan ng isang trahedya na sumubok at nagpatibay sa kanilang pagsasama. Isang patunay na anumang bagyo sa buhay, kayang-kayang malagpasan kung wagas ang pagmamahalan. Yes, tama. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng pag-iibigan ng mag-asawang Husan at Mary Grace Acohedo Hamoudi, na ngayon ay masaya nang naninirahan sa Canada. Ang kanilang istorya ay nauna nang sumikat sa social media at mga palabas matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Sarap naman pakinggan. Alam mo, feeling ko tong story tong pang CMMA. Next year, kuha na natin yan. I-ano na natin tong date na to. Markahan na yan. Markahan na yan. Ay. Nakakatuwa, no? Ang ganda ng Love Conquers All. Correct. Yun. Yun talaga yung Love Conquers All. Yung quote na nababagay sa kwentong ito, Kabisyo. Galing, no? Napanood mo to? Ako napanood ko siya. Yung video. Yung storya nila. Hindi ko matandaan kung sa Facebook or dahil naiano siya sa TV. Basta pumalat talaga siya right after nung bagyong Yolanda. 2 years na kasi from Yolanda eh. Since Yolanda rather. Napakatalinghaga nung sinabi ni Francisco Balagtas sa kanyang mga tula dati. Tama. Na talagang ang pag-ibig ay nasok sa puso ni numan, hahamakin lahat, masunod ka lamang. Tama. Sipin mo talagang dahil sa pag-ibig na yun, mga kaibigan, iba, minsan, pag nakita natin sa picture maganda, tapos nakita natin sa personal, tapos pangit pala. Minsan umaayaw na tayo. Correct. Ito nga partner, hindi, I'm sure si Mary Grace sa mga kasi nung 2 years ago. Hindi sila nagkikita. Hindi, tsaka 2 years ago partner, kasikatan ng camera 360 yan. Pansinin mo, kasi Facebook binabalik kayo mga picture mo 2 years ago. Pansinin mo lahat ng mga post na mga 2 years ago. Camera 360 lahat kasi kasikatan nyo ng camera 360. So sure ako si Mary Grace, yung mga pinapadala niyang photos kay Husan noon, mga naka-camera 360. Wala kayang hindi gumamit ng camera 360? Bakit naman namin alam ni Chuper kasi we were both former users of it. Pero na-realize namin na parang we're slaves of camera 360. Tama, nung unang panahon na na-discover namin yan. Ako talagang alipin po kami ng camera 360. Yung Beauty Plus. Lang na alam, nakakalurkay, diba? So I'm sure yun yung mga pinadala niyang photos, yung magagandang mga picture. Magaganda, diba? Pero who would have thought na mamahalin siya
when she was at her worst. Correct. Kung kailan hindi siya talaga maganda, basag yung ulo niya, wala siyang ipin, yung baba niya may sira, di ba? Totoo yan. Sinong tao ang magtsatsaga, di ba, na talagang alagaan pa ang ganyang klase ng tao? Pero dahil sa pagmamahal, kabisyo, di ba, hindi binaliwala ang mga bagay na yan. Correct ka. Diba? Yung physical na aspeto na usually, doon nagsisimula ang lahat eh. Totoo. Ay, diba? Pangit pala to. Bakit ko patutulungan? Pwede naman akong humanap ng iba. Kung sa iba yun, ha? Tama. Tsaka, ano ba yan? Mamahalin ko na nga, gagastos pa ako. Tama. Diba? Eto, dahil sa pagmamahal, kabisyo, gumawa pa ng paraan, nangalap ng pondo para tulungan yung taong minamahal niya. Tama. Diba? Because love conquers all. Kaka-in love naman. At ang swerte-swerte nila kasi nasa Canada sila. So araw-araw nila makikita sa balita yung Prime Minister ng Canada. Doon ang talagang ano doon eh. Yun ang segue doon eh. Yun ang segue doon. Yung poging Prime Minister ng Canada. Ay, nako, Kalurke. Ang ganda ng kwento na may Hiwagang Burnay. Kaya ikaw, kabisyo, kapag nakatagpo ka ng taong nagmamahal sa'yo ng wagas at totoo, alagaan mo. Correct. I-treasure mo ng bonggang-bongga kasi you are so blessed. Correct. Thank you, may Hiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Mga kwento po na may Hiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search lang po, Tambalan! Like na like, share na share para marami rin ang kiligin at ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Salamat, Mahiwagang Burnay. Maraming salamat mga kabisya sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. And thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ating Mahiwagang Burnay! Wait lang po, nagsasaing na po si Nicole para sa pananghalian. Saglit. Kasi nag-promise ako sa isang boylet Boylet! na magsasaing ko siya ng pananghalian. Saglit lang. Ipinakita ng isang guro ang litrato ng isang pamilya sa kanyang grade 1 students. Class, anong napapansin nyo sa litrato na hawak ko? Tanong ng guro. At sumagot ang isang estudyante. Ma'am, yung bata po sa litrato ay hindi kamukha at hindi kakulay ng mga magulang niya. Mapuputi po ang mga magulang niya tapos yung bata sobrang itim. Ibig sabihin, baka ampun lang yung bata, sabi ng estudyante. At muling nagsalita ang guro. Maaring tama ka. Marahil ay ampun nga ang bata. Pero ano nga ba ang pagkakaintindi nyo sa salitang ampon? Muling tanong ng guro. Nang marinig ang tanong ng guro ay isa pang mag-aaral ang mabilis na nagtaas ng kamay at sinabi, Ma'am, ako po! Alam ko po ang sagot sa tanong nyo dahil ampun po ako, sabi ng estudyante na si Danica. Nagtawanan ng malakas ang mga kaeskwela ng bata. Quiet class! Pakinggan natin ang sasabihin ni Danica. Sige Danica, you may continue, sabi ng guro. Thank you po ma'am. Tulad po ng sinabi ko, ampun po ako. At hindi ko po ikinahihiya ang pagiging ampun ko. Classmates, ampon ang tawag sa isang bata na ipinanganak hindi sa sinapupunan kundi sa puso ng kanyang magulang. Paliwanag ni Danica. Siyempre, literal mag-isip yung bata. Puso, lumabas yung bata. Matapos marinig, ang guro... Parang malalim nga, partner eh. Hindi ko nga nag-gets eh. Classmates, ampon ang tawag sa isang bata na ipinanganak hindi sa sinapupunan, kundi sa puso ng kanyang magulang. Paliwanag ni Danica. Matapos marinig ng guro ang sagot ni Danica, ay niyakap niya ang bata at binigyan ng mataas na marka. Matapos nito ay muling humarap ang guro sa mga estudyante at sinabing, Class,
Tandaan natin na hindi dapat ikahiya ang pagiging ampon. Ang importante ay meron tayong pamilya na nag-aalaga at nagmamahal sa atin. Isa pa, hindi natin dapat pagtawanan ng mga katulad nila dahil lahat ng tao ay pantay-pantay, ampon man o hindi. Kaya kahanga-hanga ang ginawa ni Danica. Saludo ko sa mga magulang niya at saludo din ako sa mga magulang na nakikita nyo ngayon sa larawang ito. Inaalagaan nila at minamahal na parang isang tunay na anak ang batang kasama nila sa larawan. Alam ko na mabubuti silang tao dahil sila ang mga magulang ko. At ang batang nakikita niyo sa larawan ay walang iba kundi ako. Paliwanag ng guro. Math teacher yan. Hindi mag-gets ng klase. Bakit? Anong connect? Ngayon, ma'am. Tapos. Nasaan yung X dyan, ma'am? Nasaan yung X and Y at nasaan yung fractions? Alin dyan, ma'am? Ba't may mga hugot ka ngayon? May problema po ba kayo, ma'am? Anong pinagdadaanan, madam? Ay, nako, nakakaloka. Nakakatuwa, no? Yung pagpapaintindi ng ganyang klaseng bagay sa taong alam mong hindi naman talaga kadugo, mahirap ipaliwanag. So ngayon gets ko na yung sinabi ni Danica na ang ampo na isang batang hindi ipinanganak sa sinapupunan kundi sa puso ng kanyang magulang. Kasi literally, hindi niya alam kung kaninong sinapupunan siya ng galing. Pero, di ba, ang alam niya, kung sino man yung nagpalaki sa kanya at nag-alaga at nagparamdam ng pagmamahal. Correct, sila yung may puso. Tama. Oy, naku, nakakaloka. Ikaw ba minsan sa buhay mo natanong mo sa sarili mo, ampun kaya ako? Oo, tinanong ko yun kasi usong-uso sa mga teleserye noon, di ba? Yung mga ampon, yung switching ng mga babies. Correct. Naitanong ko para lang baka mamaya di uso ako. Ako naman dati natanong ko yan, sabi ko kasi inisip ko baka mayaman yung pamilyang pinanggalingan ko. Oo nga, tapos hirap na hirap ka ngayon. Kasi kakapanood ng mga teleserye, di ba? Alam mo, partner, pareho talaga tayo ng takbo ng pag-iisip. Galing talaga tayo sa iisang bituka. Isipin mo yun, ikaw inisip mo na sana ampun ka kasi baka mamaya yung tunay mo magulang mayaman pala. Sabi ko baka nga astronaut yung tatay ko. Correct, di ba? Kasi bakit ka nagpapatuloy na magsaka kung astronaut naman yung magulang mo, di ba? Astronaut talaga iniisip ko dati. Tapos natanong ko, Tay, ampun po ba ako? Natampal yung bibig ko. Sabi niya, bakit nagtatanong ka ng ganyan? Kitang-kita naman sa hiwa ng mga mata mo. Ang mga laugh lines natin, pare-pareho. Correct, nagets naman. Hindi, wala lang po. Pangarap ko po kasi magkaroon ng tatay na astronaut. Sure ka po, Tay? Hindi nga, dali. Sabihin mo sa akin ng totoo, hindi ako ma-hurt. Pero minsan may gano'n talaga sa pamilya na minsan, kunyari, pare-parehong matatangos ang ilong tapos biglang susulpot yung isa kalat. Merong gano'n. Meron akong kakilalang gano'ng pamilya partner. Ewan ko. O mapuputi lahat tapos biglang may susulpot na maitim. Oo, pero minsan nangyayari talaga yun eh. Correct. Nangyayari talaga X and Y chromosomes yan, di ba? Yung recessive and dominant, mga ganang anis-anis. Genes yan. Tama. Maaring hindi mo man mana sa aktual na nanay at tatay mo, pero maaring namana mo sa lola. Diba? Nasa dugo talaga yan. So at saka kung man-ampon, let's say talaga nga, yung lahat matangos iba, tas na may nag-iisang kalatang ilong. Diba? Yung ganda-ganda naman ng ilong, kaya lang pag tumatawa ko makalat din. Umaabot hanggang pisngi, diba? Yung mga ganon, ano ngayon? Correct. Diba? It doesn't make him less of a person porque ampun siya. Correct. Hindi niya kasalanan yun. Ang importante, lumaki ka na may nagparamdam sa'yo, na may nagmamahal sa'yo. Correct. Diba? Luto lang halong eklavu. Maraming salamat, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong umagang ito. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo! Sa pagtutok, and thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more! Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!